Dahil sa nangyayari ngayon sa Middle East, marami sa atin ang nakakaramdam na ng kaba o takot sa posibilidad ng mas laganap na digmaan. Lalo na't lagi tayong nababahala sa nakikita natin sa balita at social media. Pero kailangan din natin masiguro na nagagawa pa rin nating mamuhay ng normal kahit na nga apektado na tayo ng kasalukuyang giyera. Kailangan pa rin natin maghanap buhay para kumita. Importante na may peace of mind sa mga panahong ito. May 6 na praktikal na paraan para mapanatili ang ating katahimikan at katatagan sa gitna ng nangyayaring kaguluhan. Ang goal natin sa video na ito ay hindi ang magpanggap na okay ang lahat, kundi ang makaya nating harapin ang araw-araw kahit na nga may mga problema na dulot ang kasalukuyang giyera. Number 1, separate possibility from probability. Madalas sa mga balita ay nagfo-focus sa mga pinakamasamang pwedeng mangyari o ang worst case scenario, lalo na pagdating sa USA-Israel-Iran conflict. Pero mahalagang tandaan, ang isang banta ay hindi agad katumbas ng mangyayari na ito bukas. Nakakita ka ng headline na maaaring magka-World War III na dahil sa nangyayari sa Middle East. Pero kapag binasa mo ng buo, opinion piece pala ito ng isang blogger o quote ng isang analyst na nagsasabi ng posible. Malaki ang pagkakaiba ng posible at nangyayari na. Huwag hayaang headline lang ang mag-define ng iyong takot. Oo, ang tensyon sa pagitan ng USA, Israel at Iran ay seryoso, pero ang Pilipinas ay hindi direktang kasangkot sa conflict na ito. Ang mas malamang na epekto sa atin ay ang pagtaas ng presyo ng langis na makakaapekto sa presyo ng pagkain at transportasyon. Ito ang makatotohanan at dapat nating paghandaan. Ibang-iba ito sa takot na may giyera na darating sa ating bansa. Ang maging alerto ay tama, pero huwag hayaang ang pwedeng mangyari ay maging mangyayari na sa iyong isip. Ang takot ay natural na reaksyon, pero hindi kailangan agad magpanik. Number 2, limit news and social media exposure. Ang laging updated sa balita ay hindi palagi nakakatulong. Minsan, lalo na nagpapalakas ng kaba. Subukan mong i-check ang balita once or twice a day lang at mula sa mga mapagkakatiwalaang sources. Sa umaga, bago magtrabaho o sa gabi pagkatapos ng hapunan. Hindi kailangan lagi ka naka-refresh ng feeds. Mga sources tulad ng ABS-CBN at GMA News. Hindi yung basta-bastang Facebook page na puro viral ang laging caption. Iwasan ang doom scrolling at rumor-heavy post. Yung nagbukas ka lang ng TikTok o Facebook para maglibang, tapos biglang may World War III na. At puro negative at distressing news na lang ang nakikita mo. At hindi mo na alam kung totoo o hype lang. Ang ganitong klase ng content ay nagpapataas ng anxiety ng walang basihan. Kailangan natin maging informed. Pero ang lagi nakatambay sa doom content ay pabigat sa isip at hindi nakakatulong. Piliin mo kung ano ang papasok sa iyong utak tulad ng pinipili mo kung ano ang kakainin mo. Number 3, talk to people you trust. Huwag dalhin na mag-isa ang takot at alalahanin. Mas magaan ang pasanin kapag may kasama kang nakikinig. Makipag-usap sa pamilya, sa kaibigan, o sa mga taong malapit sa iyo. Sabihin sa kanila na nag-aalala ka talaga sa nangyayari sa mundo ngayon. Hindi kailangang may solusyon sila. Ang marinig ka lang ay malaking tulong na. Baka ikaw ay todo worried na, tapos sasabihin ng kausap mo, oo, sobra nakakabahala nga. Pero isipin mo, nakaraos din tayo nung pandemic, ganun din nung may super bagyo. Minsan, kailangan lang natin ng ibang tinig para mapaalalahanan na kaya natin ito. Kapag lagi ka nag-iisa at nagbabrowse ng balita sa gabi, mas lumalaki ang takot sa isip mo. Pero kapag may nakausap ka kahit isang tao, mas magaan ang pakiramdam. Kahit pa nga hindi nagbago ang sitwasyon. Hindi kailangan dalhin ang lahat ng alalahanin ng mag-isa. Ang makipag-usap ay hindi kahinaan. Tayo mga Pilipino,
Likas na mas malakas tayo kapag magkakasama. Number 4, focus on things you can control. Hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa ibang bansa. Pero may mga bagay sa ating sariling buhay na kaya nating gawin ngayon. At yun ang dapat pagtuunan ng pansin. Tulad na mag-ipon ng basic emergency supplies, pagkain, tubig at flashlight. Hindi kailangang mag-panic buying o gumastos ng malaki. Magsimula sa maliit. Mag-stock ng bigas, delata at ilang litro ng tubig para sa ilang araw. Siguraduhin na may baterya ang flashlight mo, lalo na tayo sa Pilipinas na madalas may brownout. Alamin ang mga local na emergency contacts. I-save sa phone mo ang numero ng iyong barangay, local na NDRRMC o pinakamalapit na ospital. Hindi rin kailangan ng gyera para maging kapaki-pakinabang ito. Mapapakinabangan rin ang mga yan sa panahon ng ibang emergency. Mag-prepare ng dahan-dahan, financially at physically. Kung kaya, magtabi ng kahit maliit na ipon para sa emergency fund. Kumain ng maayos, matulog ng sapat, mag-exercise kahit konti. Para kung dumating man ang mahirap na panahon, kaya ng katawan at bulsa mo na harapin ito. Ang pagiging handa ay hindi katumbas ng takot o panik. Ang maayos na paghahanda ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip, hindi pangamba. Number 5, carry on with the usual. Sa gitna ng kaguluhan sa balita at mundo, ang iyong normal routine ay isa sa makakatulong para mapanatili ang iyong katahimikan. Huwag hayaang ang takot ay magambala ang iyong normal na buhay. Ituloy ang trabaho o pag-aaral. Kahit nag-aalala ka, pumunta ka pa rin sa trabaho, buksan ang laptop, tapusin ang assignments. Hindi ibig sabihin na hindi ka seryoso sa sitwasyon. Ibig sabihin, pinipili mong mabuhay ng maayos kahit may mga uncertainties. Ang pagiging productive ay nagbibigay ng sense of purpose at distraction mula sa sobrang pag-aalala. Kumain sa tamang oras. Huwag laktawan ng almusal dahil puro ka doom scrolling hanggang tanghali. Ang regular na pagkain na hindi lang para sa katawan. Nakakatulong din ito para sa better mood ng isip. Kahit simple lang, kanin, itlog at kape, basta regular. Mag-exercise o ituloy ang iyong mga libangan. Ang laro ng basketball sa labas, pagtatanim, panonood ng K-drama, pagluluto, o kahit pakikinig ng OPM. Hindi ito pagiging manhid sa mundo. Ito ay pag-aalaga sa sarili. Ang katawan na gumagalaw at isip na busy at masaya ay nalalayo sa stress. Ang normal na pamumuhay, ang iyong depensa laban sa pagkalunod sa takot. Number 6, lean on faith or personal beliefs. Para sa maraming Pilipino, ang pananampalataya ay isa sa pinagkukunan ng lakas, lalo na sa mga panahong puno ng takot at uncertainties. Manalangin o gawin ang mga espiritual na gawain na kinagawian mo. Ang simpleng pagdadasal bago matulog ay nagbibigay ng kapayapaan na kahit anong geopolitical analysis o balita ay hindi kayang ibigay. Para sa maraming Pilipino, kahit simpleng salamat po Panginoon at okay pa kami ngayon ay sapat na para mapanatag ang damdamin. Sa gitna na nakakatakot na balita, ang pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na may mas malaking bagay pa kaysa sa ating takot, na hindi tayo nag-iisa at may gabay tayo. Ito ang dahilan kung bakit kahit sa pinakamahirap na panahon, pandemic, bagyo o krisis, ang simbahan ay laging puno ng mga Pilipino. Ang pakikisalamuha sa iyong komunidad sa simbahan ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga alalahanin. Ang pananampalataya ay isa sa pinakamalalim na lakas ng mga Pilipino. Kahit anong mangyari sa mundo, ang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, ay hindi lang sa salita. Ito ay paraan ng pamumuhay na tumutulong sa atin na manatiling nakatayo kahit nasa gitna ng mga problema. Hindi mo kailangang kontrolin ang mundo.
Kailangan mo lang kontrolin ang buhay mo. Sa ganitong mga panahon, ang pinakamatibay na sandata ng isang Pilipino ay ang pamilya, pananampalataya at ang likas na pagiging matatag sa mga dumarating na problema. Thanks for watching. Please subscribe to the channel and give the video a thumbs up. See you next time.